Pepe, anak! Bumaba ka na riyan at magsisimula na tayo. A. Ba. Ba. Ka. Ta. Da. Ano ba kahusay mo, Pepe? Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Sisilbi ka lang ba? Nagsisilbi ka dapat. Diyos mio, ano bang nangyayari? Pasensya na po, senyora. Ay, nakayaya mo at ang bansang ito.
Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro Indyo nang tira. 20 taon akong nagsilbi sa pagdidildil ng kanin at saging dito sa bayan ng San Diego bilang kura paroko. Ngunit ako ay umalis, ilang matatanda at humanisiteros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damas. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa mga walang ganoong utang na loob. Sigurado naman hong hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo sa amin. Naku, sigurado kung nagsayang ka na ng pera pagpunta rito, wala ka ibang kakainin kundi tinola at matutulog ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Sino kaya kasama ang bisita ni Don Santiago? Si Juan Crisostomo Ibarra, galing sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko kayong makilala, Magino. Aba, Padre Damso, ikinagagalak kong makita ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang ako'y nagkakamali. Pasensya po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit kailanman ay hindi ko naging kaibigan ng ito. Kung gayon, ikaw pala ang dating anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Ako si Teniente Guevara. Nakilala ko na ang iyong ama at masasabi ko siya ay isang marangal na Pilipino. Ako'y nagagalak sa inyong komento sa ngayong umaog mo. Tayo na kayo't naghihintay ng pagkain sa mesa. Kumusta naman Ginoong Ibarra ang paninirahan mo sa Europa na pinagbaog? Mapabuti naman. Marami akong natutunan na ba't ibang kultura mula sa kanila. Ngunit, hindi maikukumpara ang kultura ng sariling atin. Walang modo! Leeg ng manok ang ipapakain sa akin. Anong nais niyong iparating? Nagsasangay ka nga ng pera upang matutuhan ang mga bagay na yan, na maski bata ay kayang gawin iyon. Oo, manin po. Pero ako may mahalagang pupuntahan. Ako'y may mauna namin sa inyo. Pero darating na si Maria Clara. Ako'y paparito bukas. Pero may dadalawin akong hindi pwedeng pagliban. Tingnan niyo ngayon ang mga kabataang pinapadala sa Europa. Dapat ito'y pagbawal ng pamalaan. Ginata. O, Teniente, ikaw pala. Ginoong Ibarra, may dapat po kayong malaman patungkol sa inyong ama. Tungkol sa kanya, ma? Tama po. Ito'y tungkol sa pagkamatay ng inyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Isang araw ay tinukso ng mga bata ang mangmang na taga-Singilang Buwis. Iyan ang nababagay sa mga batang katulad niyo.
Hoy! Hindi mo dapat sila sinasaktan. Mga bata, lalaro mga bata! Maris, hanggang ngayon wala pa rin siya. Mayroong umaga po. Magandang umaga rin po. Pumasok po kayo at kanina pa po naghihintay si Maria Clara. Maria Clara, Ibarra, ako naman ang sakit dito. kumusta ka na? Ito, magating na lang. Halika at muna tayo. Siguro, hindi mo na ako naalala sa 7 pamamalagi sa iyo. Mahal ko. Kahit saan man ako mapunta, ay palagi kang naaalala. Huwag mong sabihin ay wala ka nakikitang nagaganda sa mga kalintahan mo. Marami akong nakitang magaganda, pero hindi matutumbasan ang ganda kay mo. Hindi pa rin talaga nagbabago ang matamis mong pagsasabi. Mahal ko, kailangan kong pumunta sa San Diego dahil bukas ay araw ng mapatay at ibisatahin ko ang puto ng aking ama. Naunawaan kita, mahal. Mag-iingat. Ano ang sabi mo? Itanapo mo lang ang bangkay na nandito? Opo, kagamulan po ng mga panahon na iyon at mabigat po ang bangkay kaya itinapon ko lang po ito sa ilog. Padre Salve! Kakamali ka, binata. Wala akong ginawa sa iyong ama. Kung hindi ikaw, sino? Sino? Sa aking paghihinala ay si Padre Damaso ang may kagagawa nito. Tatikan mo ng maigi ang Ruby Crispin. Baka makita tayo ng sakristan mayor na tinatamad tayo. Paano kuya? Nanghihina na ako. Halika, umupo muna tayo. Kuya, magkano bang sasahurin mo ngayon? 2 piso lang. Kuya, pwede mo bang bayaran yung nasabi nilang ninakaw ko? Naluloko ka na ba? Ano naman ang pabili natin sa kain-kainay? Hoy, kasi minumultahan kita ng kalahati dahil sa hindi mo tamang pagtutog. At ikaw, Crispin, mananatili ka dito hanggang sa hindi mo binabalik ang iyong mga ninakaw. At halika, sumama ka sa akin. Kuya, tulungan mo ako, kuya. Pamulit ka, ha? Kuya! Kuya! Nay! Nay! Ano niyo? Nay! Si Crispin! Ha? Ano nangyari kay Crispin? Maaari ko po bang makita si Crispin? Huwag ka nang magkaila sa isa. Matapos makapagnakaw ang anak mo ay umalis siya kaagad. Dahil dito ay inutusan akong ipagbigay alam to sa Guardia Sibil. Marahil ay naroon na sa inyo ang mga sibil upang dakpin ang anak mo. Diyos ko po, huwag mo po sanang babayaan ang aking mga anak. Hindi ba't ikaw si Sisa?
Nasaan mga ninakaw ng anak mo? Wala po akong nalalaman yung anak ko. Ganun pala ha? Sumama ka sa akin! Maawa ko kayo sa mga anak! Stay! Maawa ko kayo. Hindi ko tinuruan magnakaw ang aking mga anak. At kahit lamang nabibilang lamang sa 10 daliri ang aming mga barya, ay kailanman hindi nila yan magagawa. Kahit mahirap lamang kami at walang gintong kaban, kailanman hindi kami nasilaw sa kayamanan. Kung tutusin, ako ang nawalan ng sukling at hindi kayo! Ako'y nagsusumamo sa inyo! Matagal na po akong kulong sa kawalan ng pagdaralita. Gusto na! Kailan ba hindi kami pagkikinggan? Yes, ma'am! Manatili ka riyan hanggang hindi nakikita ang mga anak mo. Yes, ma'am! Pagawalan niyo ako rin ka! Palabasin na babae ang utos ng Alferez. At lihisan, hindi maaaring makita ng buong San Diego ang tinatan babae sa ating mga kamay. Masusunod po. Kariyan at baka magbago ang isip ng Alferez. Bilis! Umalis ka na! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Andito na si nanay! Anak! Crispin! Basilio! Nandito na si nanay! Crispin! Mga anak ko! Ina.
Dito po tinapon ng bangkay ng iyong ama. Maraming salamat sa pagtuturo sa akin. Wala po iyong. Marami po kong utang na loob sa inyo dahil sa kanya. Maraming batang nakapag-aral. Kung gayon, ay dapat kong ipagpatuloy ang sinimulan ng aking ama. Ang ibig niyong sabihin ay... Oo, magpapatayo ako ng paaralan dito. Mag-ingat po kayo. Ikaw rin. Magandang araw mga bata. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng edukasyon. Ang edukasyon ay nagbibigay sa atin ng kaalaman, kasanayan at karunungan upang malis. Ito po yung batang hindi. Wala silang karapatang mag-aral dahil sila ay ito lamang. Ngunit mahal na pura, ang edukasyon ay mahalaga, lalo na sa mga kabataan. Ano kabataan? Alis! Mga mababang uri! Alis! Alis! Ay, kay ganda ng hapon na ito. Magandang hapon po, Mang Tasyo. Ano po ba ang may paglilingkod na isang taong katulad ko na tinuturing na isang baliw at nilalayuan ng mga tao? Bigyan niyo po ako ng payo. Kagaya po ng pagpapayo niyo sa aking ama. Tungkol po sa pagbabalak kong magpatayo ng paaralan dito sa ating bayan. Kung ako ang iyong tatanungin, ay nararapat na sumangguni kayo sa kura dahil sila ang may lakas. Maging ang may tungkulin at kayamanan. At ang tibay ng iyong loob ang siya mong magiging gabay. Paano po ko ay mabigo? Ang tibay ng iyong loob ang siyang magiging tanglaw ng lahat. Yes. Ano kaibigan? Ano may paglilip sa'yo? May mahal akong dapat sabihin sa'yo. Halika't umupo muna tayo. Tungkol saan ba yung sasabihin? Tungkol sa iyong mga kaaway. Kaaway? Mayroon akong mga kaaway. Marami. Sa panahon ngayon, hindi mga ordinaryong tao ngunit mararangal na kinapopuotan ka. Isa sa kanila yung namatay kanina. Kitang-kita ko sa aking mga mata ang pagplano kanyang gagawin sa iyo. Ngunit sinugaban ko siya at sa kasamang palad siya'y nahulog at naipit. Kung gayon, ikaw ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa iyo. Wala kang dapat ipagpasalamat, Ginoong Ibarra. Utang ko sa iyo ang aking buhay na sinagip mo kung mula sa buhaya sa kapistahan. Aalis na ako, Ginoo. At huwag mong kalimutan na aking piling. Maraming salamat sa iyo, Babala. Tandaan, kailangan ka pa ng payo. Magandang gabi, Teniente Guevara. Magandang gabi din sa inyo, Dong Jesus. Anong may paglilingkod ko? Nais ko lamang na tulungan mo akong dakpin ang ina ni Crispina at Basilio upang matulungan ko siya sa kanyang kaligayan. Gagawin ko ang aking lahat ng makakaya, Noong Jesus. Maraming salamat sa iyo, Teniente.
Malaki ang gastos ng paaralan niya. Pagbilang sa mga enjoy, sa pag-aaral ng kaunti, akala mo kung sino na? Buhay pa man ay sinaparusahan na ang ganyang mga mapagmalaking tao. At ang mga taong yan ay namamatay na at nabubulok na sa bilauruan. Katulad ni, wala kang karapatan na alpistahin ang banal na alaala ng aking ama, Padre. Hinalangin ka na madli kapagkat oras mo na. Ngayon, malalaman ko kung anong klaseng putik ang nananalikay sa dugong mo, Padre. Ibarra, alang-alang mo na sa akin yung kung gawin ng bagay na iyan. Pinagpala pa rin ang taong niya. Subalit maliit ang daigdig sa ating dalawa. Maria Clara? Iha. Tia Isabel, kinuha pong eskumulgado si Ibarra at sa hanggang hindi siya inaalsa nito ay pinabawalan ako ng ama na makikita sa kanya. Iha, hindi naman namatay si Padre Damaso, kaya nakasisigurado akong patatawarin niya rin si Ibarra. Ewan ko, Tia, ngunit nakatitiyak ako na may kinalaman si Padre Damaso sa pagpapasya ng ama. Papa! Ang pinangabahan itong mangyari ay nangyari na, Isabel. Ano ibig mo sabihin? Bakit ni Padre Damaso? Nasira yan ang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Tahan, Tia. Sabi sa akin ni Padre Damaso na may pakikilala sa binatang kamag-anak na nilala ang katipan mo. Nananasasana ba? Akala mo ba na parang pagpapalit lang ng damit ang pagpapalit ng kasintahan? Bakit hindi mo kasi kausapin ang Arsobispo? Kapitan Tiago, nabalitaan kong nagkasakit si Maria Clara kaya't dinala ko dito si Dr. Espadalle. Gracias, Dona Victorina. Isabel, maaari bang samahan sa Dr. Espadalle kay Maria Clara? O sige, sumunod kayo sa akin. Kapitan, ikinagagala kong ipakilala sa inyo si Don Alfonso Linares, el hijo de Padre Damaso. Karangalan ko pong makilala. Ngayon din po ako. Santiago! Padre, masakit ang aking anak. Maria Clara! Yeah. Mayos ka lang ba? Pagaling ka lang dyan. Sigurado may gagaling ka kaya. Yan, ano na kita paglit. Ano ka lang dyan. Kayo, Doña Victorine. Kawa-awang bata. Sino ka? Ako po si Linares, inaanak ng iyong bayaw na si Carlitos. Ito po ang sulat ng aking ama at ina. Trabaho at asawa. Kung trabaho ay madali lang, at ang asawa ay... Hindi naman ako nagmamadali. Isabel, maaari mo bang ipabatid kay Maria Clara na mayroon akong gustong ipakilalang panauwi? Sige po, Padre Damaso. Iha? Iya, Isabel? Maaari na po kayong pumasok, Padre Damaso. Hiya,
Pinagagalang kong ipagkalala sa iyo si Don Alfonso Linares, isang kamag-anak ko. Hindi ko akalain na makita ako ng malanghel na kagandahan. Mga kapatid, ang tukso ay isang pagsubok na hinahamon ang ating pananampalataya at ang balikan. Dumarating ito sa anyo ng kasalanan, katiwalian, galit upang ipalay tayo sa Kanya. Magbantay, manalangin at magtiwala sa Kanya. Sapagkat sa oras ay hindi tayo mababayaan ng pagsubok. Maria Clara kong inaasa, binibining anghel na tiyabay na hulog sa lupa upang aking mahalin. Amoy ng panuelo mo'y nais magkan, ngunit mayroong balakid. Sino itong binata na si Crisostomo Ibarra? Kamay mo'y nakatalis sa kanya. Paano na akong tolero? Iniisip na gabi-gabi. Los Acuentos. Kailangan mo ng minsan. Yes, natapasad ko may pauwi sa bahay. Ikaw ang isisigaw ng may takya. Diyos mo, Magis. Ano ang aking gagawin? Sandali, ayusin ko muna mga kasulatan. Don Saturnino Ibarra? Kilala mo ang aking abuela? Sinong hindi makikilala sa isang taong nagpahirap sa buong akal at ang aking mga nuno-nuno sa akin? Ines, kung alam ko lang na ganyan kahirap ang iyong karanasan, ay luluhod ako at mahingi ng kapatawaran sa iyong angkan. Ang paghingi mo ng kapatawaran ay wala nang sa isa. Bakit hindi na maibabalik ang buhay ang naman? Alam ko ba? Ilyas! Sa ngalan ng Espanya, lumabas ka, Crisostomo Ibarra! Mukhang nandito niya kasi isang pagpapatukay na lumaban pa ako at sa Ilyas yung may pama. Dito na po ang unang anak.
sa mga binibintang niya sa akin. Ginoong Ibarra, ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Ikaw ang binibintang nila sa amin. Pero, Teniente, wala akong kasalanan. Napakagulo naman sa bansang ito. Oo nga, kasi gobyerno ang gigikit. Huwag naman ganyan mga Guardia Civil. Umuwi lang na tayo. Narinig niyo ba na ikakasal na si Maria Clara? Subalit sa kakulong pa rin hanggang ngayon si Crisostomo Ibarra. At sino nga bang nagsabi na kay Ibarra siya ikakasal? Kung hindi ka Ibarra, Ibarra! Ibarra! Yes! Kailangan na tumakas. Ngayon na! Maria Clara. Ibarra, paano? Iniligtas mo, Elias. Mahal ko, marahil hindi sadyang naudyok tayo sa isa't isa. Naparito ako para sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Lumigay ka sana, mahal ko. Hindi ka magsasalita kung hindi mo alam ang buong katotohanan. Ngayon natapatan ko na ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Pinakamamahal kong anak, lubos akong nasiyahan nung makita ko ang iyong mga mata sa unang pagkakataon. Tila'y nagbunyi ang kalangitan nang marinig ang mga iyak na lumabas sa iyong mga labi. Ika'y biyayang munting anghel na nagmula sa langit. Aking anak, iingatan kita hanggang sa aking kamatayan. Sa mga panahon, oras at sitwasyong ito'y iyong mabasa. Isang lihim ang nagsusumamo sa akin na ito'y takpan. Para sa karangalan ng iyong ama at sa pangalan ng anak kong Maria Clara. Patawarin mo sana ako. Hindi ko ninanais ang biyayang hihingin ko na mula sa langit ay makukuha ko sa kamay ng prailing ipatago sa likod ng altar. Hipokrito sila, anak. Hindi dapat sila pinupuri sapagkat kinuha sa isa sa kanila ang aking pagkababae.
Ano? Oo. Nagtaksilang aking ina sa kinilala kong ama. Ayon kay Padre Damaso, hindi tayo maaaring ikasal sapagkat ibubunyag sa mga taong aking wisin. Alang-alang sa aking ina at sa karangalan na kinilala ko kami. Patawarin din sana ako, Ibarra. Ikaw ang dapat mong patawarin. Dahil nailangan ko ang iyong katapatan. Kumusta siya na ako? Pigilan nyo! Pigilan nyo! Buong puso ko'y naghangad na makita ka, mahal ko. Ang iyong pagmamahal at kalingang siyang hanap. Ngunit pinagkait ng mga taong walang ibang hangad kundi ang kalayaan mo, mahal ko. Hindi ko lubusang maisip ang iyong mga sigaw. Sigaw na hindi ko rin marinig dahil ako'y nilupig din at tinuring isang babae lamang na walang alam sa lipunan. Sinikap ko matagpuan ka muli, subalit maging sarili mo ikinubli. Kaya't patawarin mo ko, anak, pagkat hindi niligtas ng naglaho at nawalang pagkakakilanlan ng iyong ina. Palagi na po ako napaklasan ng ating paktakas. Yamang iisa ang ating kapalaran ay sumama ka sa akin sa ibang bansa. Natagpuan tayo. Magtanong ka sa ilalim ng iyong Ibarra. Huwag kayong aalis sa iyong tinataguan. Ako'y tama lang pa akalain nila na wala na naman ang bangka. Ilyas!
Sino ka? Anong ginagawa mo? Ako po si Basilio. At ang babaeng ito, ang aking ina. Patay na po siya. Bago magbukang liwayway, ay patay na rin ako. Mamuha ka ng kahoy at bumalik ka rito. Patong mo ng aming mga bangkay at pagkatapos ay iyong silaban. Pagkatapos ay maghukay ka sa balaran. Ang salapi na iyong makukuha sa iyo na. Mag-aral ka na mabuti. Sige na, maghukay ka na. Pumaroon ka na lang. Namatay ako. Hindi ko sisilayan ang pagsinig ng liwayway sa lupa kong tinubuan. Kayong mga kakita sa bukang liwayway na ito. Batiin niyo siya ng buong puso. Yung kalimutan ang mga nangahanap sa'yo. Edward! Sunod-sunuran sa mga taong mapapanahan. Kinuha ang pagkatao mo at hindi makukuha ang nakaukong-ukasan na. Marahil si Pocahontas. Dapat hindi kami ang magpupupisan kundi kayo pumapay ng hilaw mula sa laman tagusan. Mama.
Mahal ko. Marie Clara. Marie Clara. Nasaan ka ang mahal ko? Ano nangyari sa dito? Marie Clara. Nandito ako. Marie Clara, nandito ako. Ako si Crisostomo. Marie Clara. Bakit ba ang bagal-bagal ng takbo ng vapor na ito? Kala ko ba ay mayroong sinasabing pag-unlad? Ngunit, ang bagal-bagal ng ating pagtakbo, Diyos po, Santo! Alam niyo doon na ang ilog ay napakababaw. Hindi basta-basta makakalusot ang vapor ng mabilis. Lalo na kung puno ng mga pasahero ang kargamento. Eh di sana pinalalim ang ilog. Ang daming rason ng mga Pilipino para maging tamad. Kaya ngayon, walang pagbabago. Hindi nyo mabago ang ilog. Ay baguhin yung mga tao. Anong pwede bang sabihin sa inyo, Scott? Maraming dapat pagmumigay. Hindi sa mababa ang pagbabago, kundi sa pagkilos ng may tama. Kung nais ng mga tao ang tunay na kularan, dapat na itiit ang kinagarapatan. Kahit nangailangan ito ng sakripisyo. Sakripisyo? Lakot ang mga Pilipino dyan. Kaya hanggang ngayon, wala sila nagagawa. Kundi magtiis. Matutulong ako ba, Cristo? Sa loob ng 13 taon, ako ay nagipagsapalaran, nag-ipon ng salti upang matupad ang aking layunin. Ako ay nagbalik upang pabagsakin ang masamang pamalaan. Padali na gilang pagkasira, kaya dumanang pa ito ng dugo. Kamataan, walang karanasan at mga rapi. Ninyo ang wikang Kastila. Ngunit, ano ang iyong hangarin? Ano ang iyong mapapala upang lalo kayong hindi magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali! Ano ang gagawin nyo sa wikang Kastila? Papatayin nyo ang wikang katutubo? Salit, ay tulungan mo ko. Gamitin mo ang lakas sa kabataan. Kalapanin mo ang mga lihis sa paniniwala. Yan ang dahilan kung bakit ginusto kitang mabuhay pa. Senyor, hindi ko magagawang gampanan ng inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang sakit ng aking mga kababayan.
kahit hindi ka handa sa init ng pag-asa. Sa araw na magbago ang iyong paniniwala, puntahan mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Tiroga, nangailangan ako ng salapi at maasa akong papayaran mga pulseras na kinuha mo sa akin yung nakaraan. Tinusinguan mo, aking lugi, aking laksa. Ano? Ikaw ay naluga na bagsak, Tiroga? Kung gayon, ay papatago ko ang mga kahon-kahon na armas sa iyo upang mabawasan ang utang mo sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ka mananagot dito. Ako ang bahala sa lahat. Bukas ay magsisimula na ang himagsikan sa pamamagitan ng budget ko. Wala ka nang makikitang aral-aral. Wala nang universidad. Kundi, tanging mga patay lamang ang makikita. Ako ay naghanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. Lahat ng mga taong sumasalungat ay tuturing na kaaway. Basilio, narito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o aking kinabukasan? Magdesisyon ka at hinihingi ng panahon. Ano ang dapat kong gawin, senyor? Isang bagay na napakadali. Kipaingin niyo ang Santa Clara at iligtas niyo roon ang isang tao na tanging ikaw at si Kapitan Tiago at ako ang siyang nakakilala. Si Maria Clara? Ibig ko siyang iligtas. Kaya bumalik ako at pinili ko pang mabuhay. Balik ako upang maging magsikan. Dahil ang magsikan lamang ang makapagbubukas sa akin sa mga pinto sa kumbento. Ngunit, senyor, huli na ang lahat. Nabalitaan kong namatay na si Maria Clara. Hindi totoo yan. Hindi maaari. Ililigtas ko pa siya. Hindi yan totoo. Hindi maaari. Ililigtas ko pa siya. Maria Clara. Hindi sakip sa kapangyarihan. Senyor Sibon, 4 na buwan na ang nakaraan. Wala nang himukin niyo ako sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako. At marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako. Ngunit ang kapalit ay ang pagpapatiwakal at sakripisyo ng aking minamahal. Aking huli. Kayo ay may katuwiran. Kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. Halika! Eto. Lamparang may dinamita? Tama! At higit pa roon! Kung gayon, hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagapan. Sa ganap na kaisiyam na gabi, tiyak na puputok ang lampara. At maririnig ito ng buong bayan
mga bundok, mga yungib. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga entalyerong inudyokan ko. Papatayin natin ang malalaking pumanggi, sumama at ibawag ng baril. Ang lahat? Ang lahat! Maging sinay Indio, Mestizo, Kastila, Chino. Mga walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito ay kailangang lipunin. Mga duwag na amang naglalahi ng mga alipin. Patawarin mo sana ako isagani. Naranasan ko man sa piling mo ang tamis ng tunay na pag-ibig. Ngunit kailangan ko ng asawang makabubuhay sa isang babaeng katulad ko, gaya ni Juanito. Nang nadarama, di gusto ika'y mawala. Dahil handa akong ibigin ka kung maging tayo. Sa'yo na ang puso ko. Mabuhay ang bagong kasal! Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay? 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 Naway, pagkasan niyo at Maraming salamat, Senior Simon. Sandali! Saan ka na nito? Kailan na? Kailan natin
Bakit ako alis? Bakit? Isa Johnny, pakinggan mo ako. Hindi! Sa uling pagkakataon, makita ko si Paulita dahil bukas! Ay, iba na siya. Isa Johnny, ang lugar na ito ay puno ng pulbura. Sasabog sa anumang sandali. Tayo na! Mangyari na ako mangyari! Mangyari na ako mangyari! Napaalis. Sa Gagi! Saan ka ito ang ginaong sunod? Pasensya mo. Pero kailangan mo. Manes Casel Pares. Juan Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra? Crisostomo Ibarra? Sa Ibarra! Isang masamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang filibustero 10 taon nang namatay. Sulat kamay? May Crisostomo Ibarra? Ano ang nangyayari sa'yo, Padre Salve? Magpatuloy tayo. Huwag nating bigyang halaga ang mga birong ito. Tama. Namamatay na ang lampara. Maaari ba yan? Magnanakaw! Kabuhay na magnanakaw!
Hindi naman tulogin ang sleep. Tapos mo pagkili na silog ko na sali. Tony, ano yung wala niyo? Diyos ko, ano lang iinom? Hina po. Masisindi ako. Pagkati. Pagkatuwa ng Diyos. Pagkatawa. Pati. Ako si Kristo may bara. Lapit ako. Sige. Pagkara pangarap at pag-alis. Tinapa ko malita. Bakit? Hindi ako tinatulungan ng Diyos sa aking malayunan. Sapagat, masama. Ano pa nga mara? Ang aking kumputati na akong kapal. Dahil basta pagkamayin. Ay, ipagkakait ng Diyos ang kaliyahan ng isang isa. At ililigtas ng napakaraming higit sa kanyang mga salari. Ang Diyos ay mga tarungan at mawali. Kaya pagdarangin ng tatapa. Mawala na gawin. Magsapatay tayo. Dahil sa harapan. Hindi inakala sa pagsiklap ng aking mga mata sa musmos na ako. Ako'y nahila sa pagsagip sa bawat Pilipino. Sisisihin ko ba ang aking pagkamulat? Ako'y sisiya sa paggamot sa bayan kong nabihan.
magtaksil sa aking bayan. Tanging dalangin lamang ay katarungan. ¡No puedo retroceder! ¡Una! ¡Dos! Pinagdamot man ang kasaranilan, subalit hindi ang kabuuan. Dahil nanatili ang pagiging Pilipino at mananatiling mananalaytay ang dugo ng pagiging Pilipino. Hindi ka